O, sabi sa mensahe mga kababayan ng Archbishop ng Haro, yung sa Iloilo po, yung kanyang Christmas message po, find peace anya in our hearts. Find peace anya in your hearts. O yan po sabi niya, Haro Archbishop Lasso tells faithful, find peace in your hearts. Di ano niya Mr. Maravillas, kumbinsido ka? Medyo hindi tayo kumbinsido. Bakit naman niya Mr. Maravillas? Ano yung mali sa mensahe ng Arsobispo? Kulang po kasi yung kanyang mensahe. Kulang sa substance. Kasi po, ang puso ng tao po, walang katahimikan po. So, paano ka makakakuha ng peace in your hearts kung walang katahimikan mismo sa ating mga puso? Magulo po. Ang puso ng tao magulo. Kaya dahil sa gulo, mga kababayan, sa puso ng tao, ang mundo magulo. Actually, yung mensahe po ng Archbishop, may relasyon po sa conflict doon sa Israel between the Hamas at saka yung mga taga-Israel na kahit po Pasko, tuloy-tuloy po ang gira. And that is the irony. Kung saan pa pinanganak mga kababayan yung ating Panginoong Hesukristo, doon sa Israel, doon pa ngayon ang napakagulo at ayaw po na tigilan ni Prime Minister Netanyahu. Tuloy-tuloy niya yung ating gera rito. Wala tayong ceasefire kahit Pasko. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story at konting discussion tungkol dito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa at sa buong mundo. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na niya Mr. Maravillas. So ito yung Christmas message mga kababayan ng Haro Archbishop. Find peace anya in your hearts. So sabi dyan, Catholics in Iloilo and Guimaras, we're urged to find peace in our hearts and express solidarity with the children of Gaza amid the Israel-Hamas war this Christmas. Wala pong peace sa puso ng mga Hamas po. Kasi po, yung mismong Hamas, yung pangalan na Hamas, ang ibig sabihin po, violence. You see? At sabihin ko po sa inyo, ang puso po ng tao ay punong-puno ng kaguluhan. At yung hindi man sa ako pessimistic ako, negative akong tao, wala pong peace in our time mga kababayan. There will be a short-lived peace during the time of the Antichrist dito sa ating mundo. Malapit na siya pong magpakilala. True peace po will come mga kababayan. It will only come during the reign of our Lord Jesus Christ dito sa ating mundo. Yan po ang katotohanan niyan. Nakita ninyo po ang history ng mundo. Iginuhit sa dugo. Throughout the ages po, makita ninyo yung mga bansa ay nabuo sa pamamagitan ng mga wars and revolutions po.
Laging may conflict po. Kasi nga ang conflict po nagsisimula sa ating puso. Sa ating pagnanasa ng hindi atin. Alam ba ninyo na ganon? Yung gira po sa Israel, nagnasa yung mga kalaban ng Israel. Gusto nilang angkinin ang hindi sa kanila. Yan pong Holy Land po, ibinigay mismo ng ating Panginoong Diyos Ama sa langit. Sa mga Hudyo talaga yan po. Ang nagbigay niyan, yung may lalang ng langit at lupa. Gustong angkinin po ng mga Palestino, ang may titulo dyan, ang nagbigay mismo, yung may-ari ng langit, may lalang ng langit at lupa in all creations. So wala silang karapatan dyan po sa lupang yan. Yung tao po ngayon, especially the modern man, gulong-gulo na yung isipan, litong-lito kasi finid po siya ng mga kasinungalingan o lies. So sabi rito, this Christmas anya, may we find the meaning in the rubble of our hearts as the God who loves and the compassionate and joyful Jesus. Sabi po ng Archbishop na si Jose Romeo Lasso, in solidarity with the people in Gaza, where children die because of the war, what is the condition of our hearts? Are we open to welcome Jesus in the manger of our hearts? Tanong mga kababayan ng Arsobispo. We have to find our hearts amidst the rubble anya. Yung puso mismo ng mga tao, mga kababayan ngayon, kahit noong panahon, punong-puno ng kaguluhan. Dahil po yan sa pagnanasa ng hindi sa Kanya. Yan ang punot dulo ng conflict. Kahit dito po sa atin, sa West Philippine Sea, inaangkin ng China yung hindi sa kanila. Kaya may tension, may gulo po. Lalo na po doon sa Israel, pinag-aagawan po yung lupa. O ngayon, para siguro makatulong sa paglilinaw tungkol sa ating understanding ng ating kalagayan ng ating puso, kung talagang mapagkakatiwalaan natin yung ating puso, konsultahin natin yung Bible. Ano ba yung ating puso? Sabi sa Jeremiah 17 verse 9 to 10. Sabi diyan, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Yung puso po, kaya yung mga naririnig kong advice na sundin mo anya yung puso mo. Mali po yon, mga kababayan, ng mga advice kahit sa pag-ibig. Kasi po, yung puso daw, sabi sa ang natura niya, deceitful po and sick. Kaya tingnan ninyo yung mga nag-I love you. Di ba? After na mangiyak-iyak pa na nag-I love you, nagpakasal, tapos naghiwalay lang. Kita ninyo? Sabi sa Genesis, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Kita ninyo, yung puso niya, nakita ng Diyos from the very beginning, because of the fall of man, evil in his heart. Kita ninyo, there is no peace. Magulo. May sakit sa puso ang mga tao, magulo. O ngayon, bakit naririnig ninyo yung mga ibang leaders natin dito, masasama, pati yung mga followers nila, masasama yung mga lumalabas sa kanilang mga bibig, galing din po sa puso. Masama ang kanilang puso. Evil hearts. Ayan po, sabi sa Matthew, you brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Nagtaka pa kayo kung bakit yung mga DDS masasama yung naririnig natin, lahat paninira yung naririnig natin sa kanila mga bibig. Yung idol nila. Masasama din mga kababayan ang naririnig sa kanilang mga bibig kasi masama yung kanyang puso.
Doon pala niya yun, Mr. Maravillas, galing. At tulad ng mga Hamas, masama ang puso, kaya tingnan ninyo ang bunga. Lahat lang masasama ang iniisip, yung pagpatay sa mga kalaban nila. Di ba kaindik-indik yung nangyari po noong October 7? Nang umatake yung mga Hamas. Sabi ng Prime Minister po ng Israel, hindi man anya yan mga tao, ay yung presidente pala ng Israel. They are monsters. Sabi pa mga kababayan sa Matthew 15 verse 18, but what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defiles a person. Kaya tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Mabubuti lang yung maririnig mo sa kanya, mga kababayan. Wala kang marinig na masamang pananalita. Galing yun kasi sa puso. Di ba? Pag yung puso mo mabuti, yung lalabas sa bibig mo, mabuti rin. Pero kung ang puso mo masama, evil heart, ayun, ang lumalabas sa bibig, masasama rin mga kababayan. Parang yung mga Chinese, tingnan ninyo, masasama yung lumalabas sa kanilang mga bibig kasinungalingan because of their evil heart. Ini-intensyon na nila yung hindi kanila. Kita ninyo mga kababayan, kaya magulo ang mundo. Kaya kulang yung sermon ng Archbishop. You cannot find the peace sa puso ng tao unless renewed. Renewal of your heart. Without renewal of your heart and mind, ang makakagawa lang yan mga kababayan, yung ating Panginoong Hesukristo, pag sinurrender natin yung ating sarili sa Kanya at humingi tayo ng tawad sa Kanya at hiniling natin sa Kanya na tayo'y iligtas. Diyan lang po mga kababayan mangyayari yung renewal. Kaya you are you become born again. Na bago ka, bagong tao. Yung lumang pagkatao natin kasi mga kababayan, yun ang masama fallen. So ang requirement, hindi nabanggit po ni Archbishop ng Haro, the renewal of our heart. Kailangan renewed heart tayo. Sabi sa Ezekiel 36 verse 26 to 28, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart, and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you, so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Kaya yun pong mga totoong na renewed ang puso kasi sinurrender sa ating Panginoon ang kanilang buhay, nagiging mabait. Hindi na palaaway, mga kababayan. Relax na siya. Pero yung mga palaaway, kaya tayo rito, hindi tayo napipikon po ng mga, kahit inaaway tayo ng ilang mga bashers natin. Hindi pa ako napipikon, hindi ako nagmumura. I have my renewed heart. Tama? And there is peace in my heart. Ganun po. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 and 17, dapat yung sinasabi ng mga pari, hindi kung ano-ano. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away. Behold, new things have come. Di ba? Nabago lahat daw, mga kababayan. Kaya po, dyan sa Israel, sabi ko sa inyo, at sa buong mundo, magkakaroon lang po ng peace pagdating na ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung description. Sabi sa Isaiah chapter 2 verse 4, He shall judge between the nations, and shall decide disputes for many peoples, and shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Pagdating ng ating Panginoon, i-destroy niya kasi lahat ng mga armaments, yung nuclear weapons, yung mga tangke, yung mga helicopter, mga fighter jets. I-destroy niya yan, mga kababayan. At gagawin niyang pang-araro
turning swords into plowshares, mga kababayan. Wala nang mutual defense treaty. Wala nang military exercises, joint military exercises. Kaya po, magiging tahimik na yung mundo. Wala nang maghanda sa gira. Di ba? Wala nang armas eh. And this world will be ruled by Christ himself from Jerusalem. Yun ang totoong one world government po na gustong unahan ng mga globalist. Kaya magulo yung ating mundo. Ayan man lang po mga kababayan yung ating sermon. Kita ninyo, ibang-iba kaysa sa sermon ng pari kasi tayo, biblical tayo. O, di ba? Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax sa Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.